naman tayo sige ito na ngayon. Subsidiary ledger. 'Di ba meron tayong general ledger, meron kayong libro, general ledger ang tawag natin doon. At meron din naman tayong subsidiary ledger. Okay, papaano yung yung general ledger at saka yung subsidiary ledger? Okay, meron kayong transaction, 'di ba? Meron kayong journal entries. Okay, from your journal entries, ilalagay nyo sa general ledger per account. 'Di ba? Ilalagay ninyo. For example, date, January 1, ang transaction, sale of merchandise, tapos kung PR number, kung anong page. No? Okay, so debit siya, 10,000, 10,000. Now, class, etong 10,000 neto, okay, ang ano neto class, sino ba yung sino ba yung meron kang transaksyon ng sale of merchandise na meron kang singilin? So gagawa ka ngayon ng subsidiary ledger, no? Eto, kumbaga para ma-monitor mo ngayon kung sino 'to, 'di ba? Kung sino 'tong pinagbentahan mo. O yan. Okay, another kunyari May 1, may sale of merchandise kay Petra. O gawa ka uli ng panibagong subsidiary ledger para naman kay Petra. Okay. Now, kung kunyari mula sa journal nagkaroon ng collection, do ilalagay mo ngayon general ledger mo collection 50,000. So ang balanse 80. So nagbayad ng 50. Okay, ano ngayon yung breakdown nitong 50? Okay, sa subsidiary ledger mo ilalagay mo. Nagkaroon ka pala ng collection na 5,000 kay Pedro. Samantalang kay Petra 45,000 ang nakuha mo o nakolekta mo. Okay. Now, ito ang balanse ng accounts receivable mo. Ito, 'di ba? O ito yung balanse ng accounts receivable mo, 80,000. Okay. Now, malalaman mo ngayon sa subsidiary ledger kung ano yung breakdown nito. Sa subsidiary ledger mo, may balanse si Pedro na 5,000. Okay. Si Petra naman may 75. So, mag-i-equal ka. So, ang purpose lang nito, class, yung control purposes. Ibig sabihin, alam mo kung magkano ang pinapautang mo per customer. Kasi diyan ka magbabase dun sa subsidiary ledger mo kung papautangin mo pa o hindi. 'Di ba mamaya sobra-sobra na yung pinapautang mo, yung pala hindi ka nakakasingil. So ito yung parang controlling natin, no? One way to control, no, yung iyong activity when it comes to dun sa sale and also accounts payable ganun din. Tandaan ninyo kaba, 'di ba, kapag kunyari lagpas na yung accounts receivable subject na sa penalty and interest. Ganun din yung accounts payable kapag hindi ka nakapagbayad. O subject to penalty and interest din yun. So eto para maiwasan mo o kaya yung mga ganun ma-monitor mo properly, naglalagay ka ng subsidiary ledger.